po, hihingi ako ng tawad. Ako po si Vance Padilla. Hindi po ako marunong mag-Bisaya, pero know that my heart is with you. Okay, so I will speak in Tagalog and English, pero sana po kung sakali, I'm trying to learn, honestly. I'm trying to learn. In fact, I'm planning to relocate in Cebu. Charot. Magpapaampon ako sa inyong mga Cebuano. Okay, so let us know Wiki Club Cebu. Okay, ako ba talaga dito? Okay, so sino po dito ang alam na ng Wikipedia? Okay, so ang Wikipedia po ang 5th largest search engine in the world. So, alam niyo na yung mga ibang search engine, alam niyo yung Google, alam niyo yung Bing, alam niyo yung mga ibang search engine, Yahoo, ganyan. And then, panglima po, YouTube is also a search engine. And then, panglima po si Wikipedia. So, si Wikipedia is an online encyclopedia. It's the largest, actually, na encyclopedia, online encyclopedia. So, nung mga maliliit pa tayo, we see the books that are very thick, yung mga encyclopedia na pinapabasa sa atin or makikita natin sa library, but those things are obsolete right now. So, naging ano na siya, online na. So, ito po yung Wikipedia. Okay. So, si Wiki Club, ilo-launch natin siya kasi we feel that Cebu has a wealth, yung sobrang yaman ng open knowledge niya na pwedeng i-share sa mundo. Okay? So, in fact, ito po ay trivia, pero ang Cebuano Wikipedia has one of the world's largest language edition Wikipedia in the world, okay? So pag sinabi pong language edition, Cebuano talaga ang nakasulat sa Wikipedia. So ang 80% po ng 6,114,000 plus articles on Wikipedia na Cebuano language was written by not a human person but a bot. So si LSJ bot is a program, computer program po siya, na ginawa ng isang Swedish na scientist, poet, and programmer. Kasi nakapangasawa siya ng Pilipina, na Bisaya. So ang ginawa niya, tinuruan niya yung program niya na lahat ng articles na makikita sa Wikipedia, o hindi naman lahat, pero i-translate ngayon into Cebuano. So that's what happened. And that has been happening since 2013. Kaya lumaki ng ganun kalaki. So sa buong Pilipinas, siguro this will make you very proud, sa buong Pilipinas, ang Cebuano Wikipedia, ang pinakamalaking Wikipedia sa buong Pilipinas. Tapos walang nag-e-edit na tao. I mean, merong nag-e-edit, siguro pa ilan-ilan, but they are not active. So what happened was, sabi ng Wikimedia Foundation, anong gagawin natin sa 6 million articles? Are we going to delete it? Kasi walang nag-e-edit na tao, walang active na community, or are you going to build a community in Cebu for the Cebu Wiki Club? Para may magdagdag na tao, para hindi bot ang gumagawa ng Cebuano Wikipedia. So sabi ko, okay, let's try to go Cebu. Let's try to go to Cebu and see or feel kung ang mga Cebuano, they're up for the challenge to put up or establish their own Wiki Club. So yan po yung pinaka-challenge namin sa inyo ngayon. Are you willing to put up or establish a Cebu Wiki Club? Tapos, expand nyo na yung existing na largest number of language edition Wikipedia using your local language. Wow. So, yun po yung purpose. Okay, so ano po ba si Wiki Club? So, si Wiki Club is a group of people. So, obviously, it's a community. Raising awareness about the various Wikipedia projects or Wikimedia. By the way, trivia ulit, pag sinabi mong online encyclopedia, that is Wikipedia. But when you refer to the person, those are called Wikimedians. So we are Wikimedians. So right now, if you become a member of Wiki Club Cebu, you are Wikimedians already. So Wikimedians, pag tao, pag yung encyclopedia or yung project, Wikipedia.
para mawala pa yung confusion na hindi nila alam ano ba yung Wikipedia, ano ba yung Wikimedia, ganyan. So if you are part of the global community, which is right now yung Wiki Club Cebu, you are part of the Wikimedia movement, yung global village ng mga contributors, editors, yung mga bumubuo ng Wikimedia Foundation, Wikipedia, and then yung foundation and all the communities, global communities, yung magiging part na kayo noon. Tapos, itong mga projects na to, so pag sinabing Wikimedia projects, ito mismo yung Wikipedia, ito yung Wikimedia Commons. So, syempre, alam niyo na si Wikipedia. Si Wikimedia Commons naman, this is the repository of all photos, videos, and sound bites ng Wikipedia. So, kung mapapansin nyo, pag pumunta kayo sa isang Wikipedia article, for example, this one, ito, yan. So, ito si Wikimedia Commons. Nandyan lahat ng picture. Para siyang photo gallery. Para siyang Flickr. Pero, Wikipedia project. So, if you are going to search for Cebu, ang unang makikita nyo sa homepage ay Everything Cebu. Kinontribute yan ng mga editors na rin. Hindi natin alam kung Cebuano o hindi, pero Filipino editors. Or possibly, yung mga foreign editors na nag-edit, na nagpunta sila sa Cebu, nag-upload sila ng picture, ganyan. Pero, syempre yan, intellectual creation ng mga, hindi tayo yan. Hindi natin yan gawa. Kaya, kung magagawa kayo at magpo-post kayo ng picture sa Wikimedia Commons, that will be your intellectual creation. That will be your contribution to the global knowledge repository. Okay, so balik tayo. Wikimedia Commons, Wikidata, ito namang Wikidata, everything statistics, everything numbers, figures, yan, Wikidata yon. Wikisource naman, ito yung isa sa mga cute na project ng Wikipedia, which is yung, alam niyo po yung pag-scan ng mga manuscript ng mga books na nasa public domain. So, hindi po tayo mag-scan ng mga books na may copyright sa. When we say open knowledge, ito po yung mga information that are publicly available. Wala po siyang copyright infringement and nasa public domain. So, yun po yun. So, pag merong intellectual property protection, hindi po pwede i-upload. Unless yung mismong may-ari, siya yung nag-upload. Or nirelease niya yung kanyang copyrights. Or yung tinatawag nilang CC, Creative Commons License. Okay? And then, meron din siyang yung mga gala, yung mga mahilig gumala, Wikivoyage. So, if you are a travel or lifestyle vlogger or influencer, journalist, sobrang dami niyan, mga pinupuntahan nyo, pwede nyo i-edit yung Wikivoyage. Wikijournal. So, Wikijournal Medicine. Yan. Wikinews naman, syempre, katulad ng mga usual na ginagawa natin, news, pwede siya sa Wikipedia. So, may venue siya. So, halimbawa, question, baka naman, merong copyright infringement kapag pinost nyo siya sa outlets ninyo and then ipopost nyo siya sa Wikinews. So, pwede naman kasi na yung main article and exclusive of videos or photos, basta lahat ng intellectual creation ng outlet nyo, huwag nyo nang isama dito. Kasi, syempre, copyrights nila yon out of respect to them. Unless they sign a release order. O parang, sige, i-release nyo yan, ganyan. Pero, pwede kayong gumawa ng news na sarili nyo. So, halimbawa, may coverage, pwede nyong i-convert or i-translate into Cebuano or Bisaya, and then you post it sa Wikinews. Hindi na siya magkapareha. Okay? Wiktionary naman is an online dictionary. So, yung mga terms, yung mga words, phrases na may meaning ng Cebuano, translations, ganyan, pwede siya sa Wiktionary. And then, Wikibooks. Usually, ang ginagawa namin kay Wikibooks, yung mga, alam niyo po, yung mga heirloom recipes, yung mga may danger na ng extinction, yun yung nilalagay po namin sa Wikibooks, mga recipes. Lalo na yung mga heritage, mga heirloom, mga protected, mga nawawala na, yan. Ini-immortalize po namin siya sa Wikibooks. Marami pa pong Wikipedia projects. If you're going to Google or search the Wikipedia projects, lalabas po siya doon sa search engine niyo. Okay, so this is the English Wikipedia. Pero yan, pwede mo siyang i-convert or i-translate into Cebuano.
So English Wikipedia, Cebuano, Tagalog. Actually, Wikipedia is available in 300 languages already. Yon. So, again, ito yung Wikipedia Commons. Tapos, anong ginagawa ni Wikiclub? Yan. Yun yung mga isa sa mga pinaka-importanteng tanong. So, si Wikiclub, pwede siyang gumawa ng mga workshops and events. Diba? So, ano po example ng mga workshops? Yung mga pa-training. Training, paano mag-edit, paano mag-post sa Wikipedia, yan, paano mag-organize ng mga projects na Wikipedia, paano makipag-tie up sa mga LGU, kasi usually, ang ginagawa namin, ang mga partners namin, academe and LGU. Anong ginagawa namin sa LGU? So, halimbawa po, gusto nilang i-digitize yung kanilang mga ordinansa, kasi yung mga ordinansa nila, normally, hindi po yan lumalabas sa four corners of the legislative building. Di po ba? And we plan na magkaroon ng repository sa Pilipinas ng mga ordinansa. Kasi public document naman siya eh. So, ang ginagawa namin, ina-upload namin siya sa Wikisource and ina-upload namin siya sa Wikicommons. Yung scanned copy, ini-scan po namin siya. Tapos ina-upload. So, kapag naghanap ang isang journalist, law enforcement, konsehal, estudyante, law student, anybody, public, ng isang batas about a particular town or topic, pwede na niyang makita sa Wikipedia. So, yun po yung purpose. And when we launched this project in Pangasinan, super tuwa yung mga media. Kasi sabi nila, hindi na namin kailangan pumunta doon sa office nila or maghanap ng napakadaming dyaryo. Kasi di ba usually pinapublish yung mga dyaryo? Kasi nakalagay na sa internet yung kanilang mga ordinansa. So, that is one of the parang pilot project ng SCAP, yung Shared Knowledge Asia Pacific. And gusto namin po ma-expand siya all over the Philippines. Para ang mga Pilipino, pag naghanap ng ordinansa, mga executive orders, or yung mga sa local lang, meron silang mahahanap. Tapos ang latest namin right now is yung Tarlac, yung sa Mayantok Tarlac, ina-upload namin siya, tapos i-embed sa kanilang website. So pag tinignan mo yung website ng Mayantok Tarlac, halimbawa sa Tarlac, pag tinignan mo yon, yung mga naka-upload doon na ordinansa, nasa Wikipedia na. Naka-link lang. So, mas maganda kasi hindi na sila mahirapan. Like for example, yung mga konsehales nila, kahit saang lupalop sila, they can access the ordinances. They can access their local laws. So, hindi lang po yun yung pwedeng gawin. Nagmamapa kami before ng mga destinations, mga tourist destinations sa mga bayan-bayan. Kasi hindi naman lahat ng bayan merong mga tourist destinations or may mga pictures sa internet. So, ang ginagawa namin, ikipag-tie up kami sa mga LGUs, and then, ang ginagawa namin is minamapa namin yung kanilang mga destinations. Yung mga businesses nila, restaurants, hotels, resorts, natural and man-made attractions, nilalagay namin yan sa Wikiclub, Wikiclub, sa Wikicommons, etc. So, kahit saan namin pwedeng ilagay. And then, pag nag-workshop ang Wikiclub, pwede niyong i-host yung mga estudyante, teachers, mga law enforcement. Meron na rin kami project with the law enforcement. Tapos, pwede niyo siyang i-introduce sa kanila para turuan niyo rin na sila na rin yung mag-upload para dumami. So, in reality, marami nga, 6 million articles nga ang Cebuano Wikipedia, pero walang masyadong nag-install. Yun. Kaya, sabi namin, bakit di tayo mag-start ng Wikiclub Cebu para may mag-expand ng activity yan. So, ito yung favorite ng mga influencers, content creation. So, pag sinabing content creation, pwedeng sarili mong content, syempre, original mo yon kasi original content mo, ikaw gumawa. Pero, pag mga content na galing sa public domain, pwede mo rin siyang ilagay. Ay, ipaprocess mo siya. Kasi gagamitan mo na siya ng creativity, gagamitan mo siya ng intellectual property mo. So, lahat ng mga information, katulad ng sinabi ko kanina na open knowledge, yung mga information na pwedeng i-use, i-reuse, i-distribute without any legal infringement or copyright infringement, those are considered as public domain information or yung mga pwedeng open knowledge na documents.
Okay, so ano yung mga pwedeng ilagay? Photos, videos, audio content, pwedeng ilagay sa Wikicommons. Infographics, pwede din. So pag meron tayong mga infographics na gustong ilagay, pwede nyo din siyang ilagay. As long as that's your original creation. Articles on relevant topics, news, and syempre citation. So dito lang sa articles on relevant topics, news with citations, mag-warning lang po ako. Kasi si Wikipedia, especially pag English, sobra pong stricto niya sa citation. Pag hindi po kayo naglagay ng citation sa article nyo, pwede nilang i-nominate yan for deletion. Kasi walang citation. So ang pinaka-importante na backbone ni Wikipedia for credibility are citations. Of course, those are sources. So, kung halimbawa, sumulat ka ng article, dapat merong backlink. Nakalink yan sa kung ano yung source. It's gonna be a public document, it's gonna be a private document, pero naka-release siya. Or, pwedeng mga news items, pwedeng mga publications, yan. Yun yung mga sources. Relevant sources. So, pag hindi nakasama yung relevant sources sa article mo, lalo pag English, naku, mas stricto ang mga stewards ng Wikipedia English. Kaya, mag-Cebuano na lang kayo. But, ikabit nyo rin yung citation. Dagdagan nyo pa rin yung citation. Yan. And then, government data, official data, etc. So, noong November pa pala, akala ko December na. Itong November, ang ginawa namin, pero matagal na namin siyang hina-harvest yung data. So, gumawa kami ng nag-gather kami ng Philippine economic data, assets, liabilities, revenues, and equity. Equity ba? Expenses ng mga local government units sa buong Pilipinas. From 2012 to 2022, so it's the whole 10 years of Philippine government economic data ng mga LGUs in-upload namin sa Wikidata. So it has a total of 222,000 edits and 6 million words added or letters or characters added to Wikidata or Wikipedia project. So isa yon sa mga remarkable na projects this year ng Philippine Wikimedians. Okay. Next, editathons. So, ang tawag namin sa pag-edit ng Wikipedia ay editathon. So, yun po. So, mamaya papakita ko sa inyo yung sample ng editathon. And then, pwede po tayong nakipag-collaborate. So, for example, ano ibig sabihin? Si Wiki Club at ang mga Wikimedia communities, nabubuhay yan sa collaboration. Hindi po siya mabubuhay mag-isa on its own. Kaya po, katulad ngayon, nilaunch namin, we have collaborated with everybody, CONPC, andyan sila, support, andyan din ang mga media friends, andyan din si SMNI, andito si SCAP. So, sa susunod pong project natin, kasi may first project today so, susunod na project natin, LGU naman na yung ka-collaborate natin. So, hindi po tayo political, clarification. Puro neutral po, open knowledge lang and education yung mga projects natin. Pwede rin tayo makipag-collaborate sa mga academe. Diba? So, for example, the colleges and universities within Cebu, meron silang mga interns, pwede po natin silang imbitahan. Yung mga law students naman, they can edit yung mga Supreme Court rulings and upload it sa Wikimedia, which we call them legislaton, kasi law naman yung ine-edit nila. Okay? And then, outreach. So, meron pong outreach ang mga Wikimedians, for example, tree planting, ano ba yung iba? Sustainable fashion, yan. O kaya clean up drives, ayan, gift giving, pagdating ng mga bagyo-bagyo, meron din kaming mga rescue na projects, may binibigay din. Okay, so ano po ang benefit ng isang member? Ayan na, doon na tayo papunta na tayo sa exciting part. Okay, so, okay, tapos ko na ba ito? Okay, ito na, so perks na, kasi nakita ko, lumiwanag na yung mga mukha nyo nung perks and benefits na pag member.
So, perks and benefits, okay, clarify, kami po ay volunteer. Hindi po kami paid ng Wikimedia Foundation to do organize things like this. I've been a volunteer. I've been a volunteer since 2014 or 2012 pa. Matagal na. Pero, since maraming nangyayari sa buhay ko, hindi naman ako super active. Ngayon na lang ako nag-active nung tapos na ako sa law school. Ayan. So, dahil volunteer kami, nung una, parang side lang to, parang added passion lang. Interest lang to and hobby. Pero later on, nare-realize namin na yung mga contribution pala namin, pinapakinabangan ng ibang bansa. So sabi ko, bakit hindi sa Pilipinas makinabang? Bakit ibang bansa yung nakikinabang sa mga talent namin? Okay. So leadership and goodwill, personal growth and development. So these are, parang intangible things. Pero magiging tangible siya with this example. So, noong 2023, dahil siguro merong mga right connections or nakita rin nila na, ito si Vanch, ang tagal-tagal ng editor to, pero hindi pa natin napabibigyan ng international conference. Gawin nga natin tong organizer or co-organizer ng Wikimania. So Wikimania kasi is a gathering of global Wikimedians which happens every year, usually in July or August, sa iba-ibang bansa. Magpipitch yung mga gustong mag-host. So hindi tayo dito makahold ng Wikimania sa Pilipinas kasi yung Manila, ayaw ng Wikimedians dahil sa traffic, sa kabuluhan, sa krimen, etc. So mahirap mag-pitch na mag-hold kami sa Wikimania sa Manila. So ang ginagawa nila usually Bangkok, France, saan ba? Germany, kung saan sa Europe, America, yung Asia ay Singapore, 2023. This year, sa Poland, sa Katowice, Poland. So bilang COT, ang tawag doon ay Core Organizing Team, hinandle namin yung pag-organize ng isang Wikimania na nagpadala or nagpapunta ng about 1,500 people across the globe. Yun. So hindi ko po kinikwento sa inyo para ipagyabang. No. I'm just saying na even an ordinary editor of Wikipedia and a volunteer can do things that are beyond her imagination. So, naimbitahan po kami na mag-co-organize, tapos nabigyan kami ng magandang role. So, parang sabi ko, meron palang patutunguhan yung pagiging volunteer ko din sa Wikipedia. So, another person is her. Yan. So, she's very young. She's also an editor. And she's the president of Shared Knowledge Asia Pacific. So, yung mga projects po namin sa Pangasinan, yung kinikwento ko kanina na pag-digitize ng mga local laws, ordinances, ganyan, ipinakwento sa kanya doon. Ano ang ginawa nyo? Paano nyo ginawa yun? Paano kayo nakipag-partner? Ano yung mga best practices na learn nyo from the experience? So, kaya ko po sinishare ito sa inyo kasi ang boto ko po ay para sa Cebu. Gusto po sana namin next year or next year, kung marami na tayong magawang mga articles, may maganda tayong project, manggaling po dito sa Wiki Club Cebu, yung susunod na pupunta ng Wikimania. At ngayon po, pwede na po kaming mag-recommend at mag-support. Kasi trinabaho na po namin yung reputation ba, yung magandang reputation sa Pilipinas, naniniwala na sila na itong mga Pilipino pala masisipag, magagaling. Kaya pwede na po tayo. Ngayon sabi ko, share the blessing. Share the blessing sa Wiki Club Cebu. So hopefully po, yan, magkaroon tayo ng representative sa next Wikimania. So ang next Wikimania po sa July next year ay sa Nairobi, Kenya. So safari po yon. So hopefully, kung may habol pa natin, baka pwede pa tayong magsama ng isa or dalawa. Pero hopefully sa Wiki Club, and then kung sakaling hindi tayo makapunta ng Kenya, baka po gusto nyong pumunta ng Paris, France, sa susunod, 2026. Yun po yun. Okay? Yan. So, kami po, ito po yung pinaka-core group namin sa international community. Ito po yung Wiki Women.
So, ang Wikiwomen po ay kinabibilangan ng CEO ng Wikimedia Foundation and then yung mga board of trustees ng mga babae at lahat ng mga women leaders ng Wikimedia Foundation affiliates. So, sa global community, ito na po yun. So, we are lucky kasi yung co-organizer ng Wikiwomen ay si Rosie, ito pong naka-red, yung naka-red sa center, at saka ako po yung kasama niya. So, dalawa kami. So, dahil, hindi ko rin po ito sinasabi sa inyo para mang-inggit, pero ang ibig ko sabihin po, kaya nating mag-build ng Wikiwomen kasi meron na po tayong recognition sa ibang bansa. Kaya pwede na pong i-share yun sa ating lahat, sa Wiki Club Cebu. Okay. So, aside from that, you belong to an international community. So, you know that Wikimedia movement is a global community. Once you're a part of that, syempre, parang feeling mo din, hindi ka lang pang-local, pang-global ka na. Diba? Pang-international ka na. Mare-recognize na yung mga contributions mo, yung mga efforts mo, and all of those things. And the best part of it is that sometimes, hindi naman all the time, syempre magpapakita ka rin ng trabaho, magpapakita ka rin ng project, ng output. You can be invited as an international conference speaker or as a participant. And those things are free. Hindi, papadalhan po kayo ng invitation letter, sagot nila yung plane fare, sagot nila yung ticket and accommodation, and sometimes meron pang per diem. Para pag nandun kayo, may pang budget kayo na pang Grab, pang Uber, pang taxi, pang train, or at least man lang pang food. Yun. So, these are the perks and benefits of members. Okay, so ito po yung Wikimania Singapore. Ito po yung founder ng Wikipedia, si Jimmy Wales. Tapos dahil mga Pilipino yung isa sa mga, yung dalawa sa core organizing team, kaya nasa harapan po kami, makapalang mukha namin. Tapos lahat yan, ito po yung community na mga uma-attend sa Wikimedia. So imagine yourself being here, participating in the next few Wikimanias, either in Kenya or in Paris. And yun po ay all expense paid. Okay? Yun. So, ito naman po ay yung this year na Wikiwomen Community. So, lumalaki yung Wikiwomen Community. Ito naman sa Poland nung July. Yan. So, dumadami. So, lahat ng lahi. So, I would like to bring more people sa mga events na kagaya nito. Kaya, ipinakakalat namin na please join us and let us do wonderful things together. Okay, so ito naman sa Wikimedia, sa Chile naman, tapos umattend po kami ng Press Freedom Day. So, parang hindi madali umattend ng Press Freedom, World Press Freedom Day. By invite lang yan. Pero pag Wikimedian ka, you have the opportunity to join and be invited because yung network na grupo ng Wikiwomen, Wiki Advocacy, ganyan, strong na siya. So once you are a member of the Wiki Club Cebu, you will automatically have yung network na katulad po nito. Okay, so ano po ang duties ng member? Okay? So ang duties naman, syempre once a member ka, active ka naman, mag-edit ka naman, mag-attend ka naman ng mga meet up natin. Okay? Tapos, kung merong mga events, pwede ka ding mag-participate. Pwede ka kasi mag-edit on your own. Wala namang requirement na pag mag-edit ng Wikipedia, magkakasama kayo. You can do it on your own time. You can do it by yourself. Kahit saan pwede, i-edit mo basta meron kang data. And then, help in growing the community. So, right now, sobrang tiny pa nung Wiki Club Cebu. And you might want to help in growing the community. The more, the merrier. Mas masaya. And then, collaborate. Yung essence talaga ng Wikimedia global movement is collaboration. So, hindi pwedeng mag-isa ka lang talaga dito. Makikipag-collaborate ka talaga. And the more you meet other people and you work with them, the more fun yung magiging Wiki Club, the more fun yung community natin. So this is the $1 million question for this morning.
So who wants to be a member of the Wiki Club Cebu? And we will together share yung open knowledge and culture ng Cebu. Yay! Ayun. I can see a show of hands. Okay po. So we have prepared a membership form. Andyan kay Eileen. But if you want to register online, mas maganda para mas automatic may database. And then, sino din po ang gustong mag-lead ng team? Yun. Kasi po, wala po kasing masyadong nag-volunteer to lead. Wala rin po itong age limit. Wala. Ang pinaka-importante po dito is willingness to build the community. So, blanco po yung team na to. Yan, di ba? Wala pong lead, co-lead, membership committee lead, partnerships and alliance, tapos syempre yung communications. Yan. Tapos, wag naman kayong mag-alala kasi kahit na wala pang team, meron naman po kaming backup. Ibig sabihin nakasuporta pa rin po kami. Kami po yung mag-hold hand sa inyo hanggang kaya nyo ng mag-isa. Okay? So, lagi po kaming naka-backup sa inyo. Hindi po namin kayo iiwanan. Kaya, wag po kayong matakot na i-build yung ating team. Yun. So, introduce ko lang yung aming grupo. So, si Wisdom, yung sa admin support, siya yung aming treasurer sa staff. Siya yung aming taga-document pag may events na ganito, and liaison. Si Jasmirin naman, siya yung president and in charge ng training. So, lahat po ng training, Jasmirin. So, yung katabi niya sa picture, yan po si Jimmy Wales. Yan po yung founder ng Wikipedia. Siya po yung brain ng Wikipedia. Yun. So, ang first project po natin, actually, kailangan po ng first project para yung launch, magkaroon siya ng buhay. So, ang first project po natin ay Living Heritage, documenting Cebu's unique and local culture, heritage, arts, and food into Wikipedia and Wikicommons. Simple lang, para hindi po masyado ma-overwhelm ang mga members. Okay, so ang ginawa po namin kahapon ni Bimtim ay pumunta po kami saan po ito? Sa museum. Kasi yun po yung pinakamalapit. Yun po yung napuntahan namin na pinakamalapit. So, nag-document po kami. Ito, sobrang sample lang po ito ha. Hindi ito. This is not the real thing kasi hindi pa namin napili lahat yung mga i-upload. Kasi just for the purpose of presentation lang today. So, pumunta po kami doon, nag-picture. Dito po sa, yan, the Ecclesiastical Treasures of the Archdiocese of Cebu. Yan. So, ganito po yung mga tipo ng pictures na kailangang ilagay sa Wikicommons. Hindi naman kailangan super creative ka eh. Hindi naman super artistic or yung mga halimaw levels ang galing mo sa photography or videography. Hindi. Mag-capture ka lang ng picture na kailangan syempre galing sa'yo. And then, ayusin mo lang siya ng konti, lalagyan mo lang siya ng description, caption, tas category, and then, upload mo na siya sa Wikicommons. So, mamaya po, mag-demo sila. Okay. So, ito po yung mga unique na mga artifacts ng museum. Tapos, pumunta din po kami dito, kaso lang, may kaso lang eh. Hindi po maganda yung picture namin kasi may mga tao sa baba. So, hindi kami nakakuha ng malinis na picture ng Magellan's Cross. So, for the purpose of presentation, kaya ko lang siya dyan sinama. Alongside that, so, meron din pong project na Wiki Loves Food. Doon lang po sa labas ng cross yan, sa harap ng City Hall, may nakita kaming mga nagtitinda. So, kung sakali po, iwasan lang po natin yung maraming tao sa picture. Yung kung pwede lang, kasi dapat i-edit ko pa yan, kaso lang wala na akong time. So, kung pwede lang, yung medyo malinis na walang tao. Pag for Wikicommons. Okay. Tapos, ito yung isa sa mga pinaka magandang project ng Wikipedia, which is yung Wiki Loves Monuments. Yung mga buildings po, buildings, landmarks,
yung mga public places, yan, monuments. Monuments po ang tawag dyan. So, ito, nakuha namin nung gabi, nung papahapon na at hindi na kami nakapasok. So, ito na lang nakuha namin, sa facade na lang. Ayun. So, yan, meron po tayong part 2 ng editathon mamaya. Syempre, after mainit, hindi pwedeng mainit. So, kung gusto niyo po, mag-meet tayo sa isang lugar na malapit, then we can have some photo walk. Kung mga okay ang mga influencers, mag-join mamaya. Siguro maghanap tayo ng mga monuments, landmarks, pagkain, ganyan. And then, let's cap it off with a dinner later. Kung okay lang sa inyo, yung mga gustong sumama, sama po kayo, ikot-ikot lang tayo dyan para magkaroon po tayo ng actual na hands-on experience sa pag-upload sa Wikicommons and sa Wikipedia. So, yan po ang end ng aking presentation. If you have other questions, by the way, we have our Facebook group already, Facebook page pala, Wikiclub Cebu. Kindly follow, like, and share na din. Salamat po ng marami sa inyo. Dagang salamat.